Alright mga kapatid, welcome back po sa inyong lahat at God bless po sa inaabot ng programang ito. Salamat sa nakaka-appreciate, thank you po, buong puso po ako nagpapasalamat. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like lang po, masaya na po ako at God bless po sa inyong lahat. Magbibigay lang tayo ng reaction, solid reaction to mga kapatid at opinion regarding dun sa usapin ng impeachment, both side, kay Vice President at kay BBM. Okay. Ito mga kapatid yung iba kasi, ang akala, pinalulutang po kasi ng mga alipores ni BBM itong regarding sa impeachment. Sa pangunguna po ni Juan, ni Rinaldo Puno, di ba, ng Antipolo. Antipolo ba yan? O, tapos ni Tingog Vartulis Asidre, tapos ki Congressman Ortega. Mayroon silang mga pahayag dyan na nagkaroon natin ng counting first con sila dyan o pahayag regarding sa impeachment o interviews about sa, di ba? Ang akin lang po ito, yung lalong higit yung sinabi ni Rinaldo Puno na, di ba, na wala na pong interest sila sa impeachment kay BP Sara dahil unang-una wala naman daw talagang kuhan. Kumbaga, sawa na daw sila doon sa part na yon. Sawa na yung Congress at tinitingnan na yung tinatawag kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Yun base doon. Yun ang parang pinakabuod o base doon sa kanyang mga pahayag. Ganun din kay Asidre, Congressman Asidre at saka kay Ortega, kailangan daw may mga ground, may mga ebidensya, di ba? Kaya kumbaga sa kanila hindi na daw talaga, wala na silang panahon. Kumbaga wala nang kasi nga unang-una naglabas na ng Supreme Court regarding sa mga guidelines ng mga di ba? Bagamat may punto doon, pero mayroon akong opinion doon, solid opinion regarding doon sa sinabi ng tatlong yan o ng yung mga alipores ni BBM. Kasi nga mga kapatid, ito ang aking basa diyan, estratehiya po nila yan. Oo, tatanong po kami kung may kumpas nung sa taas ng palasyo. Yung tungkol sa impeachment na yan, na para bang hindi na sila interesado sa impeachment ni BP Sara. Kasi nga, estratehiya nila yan mga kapatid. Bakit ko nasabing estratehiya? Kasi unang-una, matunog ang impeachment laban sa BBM. Doon sa mga aligasyon na mabibigat. Na, siyempre alam naman natin, talagang yung sambayan ng Pilipino nagpupuyos sa galit regarding lalong higit sa flood control, di ba? Kita nila yan yung panawagan ng sambayan ng Pilipino, talagang galit ang sambayan ng Pilipino. Kaya yung mga bagay na para bang inilulutang nito ng mga congressman ng alipores ng BBM tungkol sa wala na silang interes. Bakit? Kasi nga yung kanilang puon o kanilang amo malamang sa sobrang tunog o bigat ng mga aligasyon na yung kumbaga yung damdamin ng mga sampay ng Pilipino, parang gusto nilang i-impeach na magkaroon ng impeachment laban sa BBM, kay Pangulong BBM, di ba? Kaya ang basa ko diyan, estratehiya nila yan. Palulutangin nila yung mga ganyang situation kasi nga para sasabihin na sa bayan ng Pilipino, wala na silang interest doon. Pero akala natin mga kapatid, itong mga to, hindi natin nababasa. Ako nababasa ko po yan Parang basa ko lang po sariling opinion ko lang po Basa ko siya na isang estratehiya upang wala ng interest yung sambayan ng Pilipino sa usapin ng impeachment. Lalong higit, di ba, magkakaroon ng benefits ang Pangulo, ang BBM. Bakit? Kasi nga, hindi na sila nagkaroon ng interest doon. Ang akala ng marami, kasi marami na content nito Ang akala, magbe-benefits po ang BP Sara regarding doon? Hindi po talaga. Kasi unang-una, totoong wala ng interest yung mga congressman. Kasi malapit na po yung eleksyon. Malapit na ang tinatawag na lime duck ni BBM. Talagang kakalas yan yung mga kondya sa partner kasi nga may kanya-kanyang interest yan. Lalong higit yung mga re-electionist, di ba? Iiwas yan doon sa galit ng sambayan ng Pilipino. Dahil alam nila kapag in-endorse pa nila ang impeachment ng BP Sara, isa sila sa magiging, di ba?
matatandaan ng sambayan ng Pilipino na talagang inililiis lang nila yung usapin tungkol dyan at binibigyan lang nila ng diin upang ma-eliminate ang BP Sara. Diyan papasok yung mentality ng mga tao na yan para sa isang estratehiya upang mawala ng gana ang sambayan ng Pilipino. Bakit? Dahil sila mismo kunwari dinidinig o nakikinig sila sa sambayan ng Pilipino. Lagi nating tatandaan mga kapatid, huwag tayong palilin lang sa mga tao na to. Panliling lang ito, tuwirang panliling lang ito mga kapatid. Bakit? Kunwari nagmamalasakit, kunwari ayaw ng impeachment kasi nga matunog yung impeachment ni BBM. Magbubumirang yan mga kapatid. Lalong higit itong papasok na February na pagpasok ng 20 Congress, di ba? Magbubumirang niya sa harap nila, sa mukha nila, sasabog sa mukha nila. Yung bakit magkakaroon ng tinatawag baliktad mangyayari niyan? Kasi nga yung ibang mga re-electionist o mga bagong congressman, hindi sila papanig doon sa part na alam nilang negatibo. Ako siya di ba? Negative yung trust rating ng BBM. Tapos doon ka pupunta, di ba? Alam nila na yung BBM pawala na. Kumbaga sa darating ng 20, pawala na. Yun ang nasa isip nila. Saan sila? Dito sa another 6 years. Kaya gagawin nila yan. Walang kibo yan. Magwawalang sa kibo sila. O di kaya hindi sila pipirma sa impeachment ng tungkol kay BP Sara. Pero pipirma sila sa impeachment ni BBM. Pero anong ginawa ng mga alipores ni BBM, lalo higit ito si Puno, di ba? Si Asedri, na tota ni Romualdez, si Ortega, tota ni Romualdez yan. Palulutangin nila yan. Na hindi sila interesado. Gusto nila may tinatawag na ebidensya, may evidence na para, kasi yun ang pinag-uusapan regarding sa usapin. Kasi nga, pinalulutang nila yung mga ganyang sitwasyon na ang impeachment daw, hindi politika. Hello! Politika po ang impeachment po. Kaya nga sa Congress nagmumula yan dadalhin sa Senado. Sino ba yung nandiyan sa Congress? Di ba mga congressman? Sino ba yung mga yan? Politiko. Sino ba yung mga nasa Senado? Di ba? Mga senador. Ano ba yan? Di ba mga politiko? Konektado yan sa politika. Politics po yan, yung impeachment na yan. Huwag nilang palutangin na kailangan may mga ebidensya, may mabibigat na ebidensya. Oo, tama naman po yan kasi may guidelines po ang Supreme Court. Pero lagi natin tatandaan, estratehiya ng mga alagad ni BBM yan. Bakit? Kasi nararamdaman nila yung bigat. Nararamdam nila yung pupuyos ng sambayan ng Pilipino sa galit nila sa mga raming naapektuhan ng baha. Dulot ng mga flood control na hindi magandang pagkakagawa. Wasak-wasak o di kaya ghost project. Nagalit ng sambayan ng Pilipino. Kaya ang gusto ng sambayan ng Pilipino, ma-impeach si BBM. Mataas yung rating niyan. Nakagustuhan ng sambayan ng Pilipino, ma-impeach ang BBM, di ba? Pero dahil nga ito, estratehiya nila, palulutangin na wala na silang interest o wala na, nakikinig sila sa sambayan ng Pilipino. Bakit? Yung puon nila ang mai-impeach. Pero nung panahon na yung sa usapin ng impeachment ni BP Sara, yun, di ba? Kahit napakalinaw naman ang ebidensya na confidential na talaga hindi pwedeng ibunyag ang katotohanan, pinilit nila yung COA na bulat-latin yung kanilang yung confidential ng BP Sara na kahit hindi sila yung COA, di ba? Kinuha nila yung record bagamat hindi sila ang congressman sila, di ba? Karapatan nila, pero dapat yung COA, di ba? COA talaga may kwan dyan kasi sila nag-aayos ng mga dapat na datos yan, pero pinilit nilang kunin yan. Bakit? Kasi nga mayroon silang naratibo. Kahit litaw na wala namang paggastos na mali, pinalitaw ng COA na tamang paggastos, pero isinusulong pa rin nila yung impeachment, di ba, ni BP Sara. Bakit? Kasi may naratibo sila. Kahit alam nilang bababaw ang ebidensya, isinusulong nila yan. Bakit? May gusto nilang gawin sa BP Sara, i-eliminate. Pero dahil sa usapin ngayon na ang BBM naman ang nasa hot seat at gustong impeach, ayun, hahanapan ng mga technical, hahanapan ng mga evidence na ang totoo, mismo ang sambayan ng Pilipino ang gusto ng ma-impeach.
Kita naman yan sa survey, makita naman sa trust rating yan, negatibo na siya. 3%, negative 3, 15, 17, 27. Negatibo. Ang gusto ng isang Pilipino, palitan o gawa ng magandang kaya gusto nila ma-impeach yan. Ramdam ng mga kaaligyado yan ng Pangulo. Kaya gumagawa sila ng paraan para palutangin. Bigyan ng tamang isaksak sa isipan ng Pilipino na wala silang interest sa impeachment. Bakit? Kasi nga yung puon nila ang nakasalang. Kaya ginagawa nila yun para yung sambayan ng Pilipino palutangin sa isip nila na walang interest ang mga congressman tungkol sa impeachment kasi nga ganito. Kasi nga, estratehiya nila yan. Para sasabihin ng Pilipino, ayan, hindi sila interesado sa impeachment. Sino magbe-benefit? Di ba, BBM? Kasi wala rin silang interest na doon sa part na yon. Pero lagi natin tandaan, inuulit ko, huwag tayong palilin lang sa mga tao na to. Huwag tayong palilin lang sa ganitong mga naratibo. Kasi alam natin, ito'y bahagi ng estratehiya nila upang wag lang matama sa isip ng sambayan ng Pilipino para ma-impeach ang BBM. Yan ang itinatanim nila sa sambayan ng Pilipino. Pero ang totoo, may kumpas yan. Kung totoo nagtatanong po kami, may kumpas ba ng palasyo yung ganitong uri ng mga estratehiya upang ma-focus sa sambayan ng Pilipino na wala silang interest kasi yung amo nyo ang naka-hot seat? Kami po'y nagtatanong lamang po pero ito'y opinion ko, hard opinion ko po ito, na talagang isang estratehiya ito ng mga kampon o mga kapanalig ni BBM upang maitanim sa isipan ng mga sambayan ng Pilipino na wala na silang interest sa impeachment kasi nga yung amo nila ang malamang sa February 26 pagbubukas ng 20 Congress, siya ang mabigyan ng maahinan ng impeachment para matanggal sa kanyang pagiging Pangulo. Pero nilulutang ito ng mga alagad niya. Sa pangunguna ni Renato Puno, Congressman Asidre, Congressman Ortega, itinatanim na sa isipan natin. Unti-unti nilang itinatanim para mawalan tayo ng gana. Pero wag di tayo ganon kasimple na. Alam na po ng sambayan ng Pilipino kung anong nangyayari sa ating bayan. Alam na po natin kung sino ang totoong magnanakaw, sino ang totoong bandarambo, kung sino ang nararapat na i-impeach. Alam po natin yan. Alam na po namin yan, mga congressman. Pero dahil meron kayong naratibo, kunwari, nagmamalasakit sa bayan, hindi na magkaka-interest sa impeachment kasi nga, yung amo nyo nasa hot seat na yung mga bagong congressman, yung mga dating congressman, lalo mga re-electionist, lalagay sila sa safety. Ano mangyayari? Magbubumirang to sa mukha nila. Mauuna pa si BBM ma-impeach kapag ito ay natugunan ng bagong Congress na darating at makita yung ground na yung tinatawag na public trust na negative na siya, bahagi yan ng tinatawag na ground ng impeachment na ipinaprocess sa Congress papunta sa Senado. Ang katuwiran nila, may mga kaalyado pa raw doon sa Senado ang mga Duterte. Estratehiya nyo lang po yan. Hindi na po bobo ang sambayan ng Pilipino. Matatalino na po ngayon ang sambayan ng Pilipino. Bawat binubuka ng mga bibig nyo, nababasa na po namin. Thank you at God bless. Sana ingatan natin mga kapatid. Makita natin yung kanilang mga aksyon. Makita natin yung kanilang damdamin. Para sa bayan ba sila? Nagmamalasakit ba sila? O para lang doon sa isang pakinabang upang mailihis ang katotohanan. God bless at ingat po tayong lahat. At mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Nawa, maayos na po ang ating bayan. Bayang mahal, Pilipinas kong mahal. Thank you po.